Hindi na po ako magpapakilala. Medyo sensitibo po kasi ang kwentong ito. Nangyari po ito, 2006. Hindi ko nasasabihin ng eksaktong lugar, pero nangyari po ito, bandang south po ng Luzon. Kung saan eksakto, bahala na po kayong manghula. Nagpunta po kasi ako ng mall noon. Meron lang po akong binili saglit. Ang kaso, ginabi ako. Meron kasi ako nakasalubong nakakilala. Ang nangyari, napakwento tuloy ng napakwento. Hanggang sa nag-dinner na kami. At di namin namalayan, malapit na palang magsara ang mall. 8:30 PM, naghiwalay po kami ng kaibigan ko. Madaling-madali ako noon. Paano ba naman? Yung parking lot kasi doon sa may mall na iyon, 4 o 5 atang palapag yun. Hindi ko na matandaan. Tapos, sa pinakataas pa ako napadpad. Sunday kasi noon, holiday pa kinabukasan. Kaya ang daming tao nung nagparking ako. Ang swerte nga, nakahanap ako ng bakante doon sa itaas. Ang nakakabad trip pa doon, sa pinakailalim po kami kumain. Ang malala pa, sira pa po yung elevator. Kung mag-i-escalator naman, maglalakad na naman ako pabalik. Nakakatamad. Ako kasi yung taong ayaw ko ng pabalik-balik. Yun yung isa sa pinakakinababadtripan ko. Pet peeve ko rin yan. Kaya nang makita ko yung katabi ng sirang elevator, napaisip ako. Far exit, hagdanan papaitaas. At dahil busog na busog ako, dahil naparami ako ng kinain noon, yun na lang po ang ginamit ko, papaitaas. Sa una pong palapag, may mga nakasabay naman po ako. Hanggang sa pangalawa, pangatlo. Nang maglalakad na po ako sa pang-4, napansin ko na parang numipis na po yung mga tao. Sinubukan ko nga pong lumabas doon sa may 4th floor. Pagsilip ko, wala pala doon yung sasakyan ko. E di, sa 5th floor po ako. Sa pagkakataon na yun, medyo hinihingal na ako. Nanginginig na din po yung mga hita ko. Pero, nagpatuloy pa rin po ako. Umakyat ako sa may 5th floor. Hingal na hingal ako noon. Nang bubuksan ko na sana ang pinto, nang bigla akong mapahinto. Mula kasi sa itaas, meron po ako narinig na kakaiba. Parang may sumigaw. Nakita ko naman na tuloy-tuloy pa rin po yung hagdan papaitaas. Napaisip naman ako. Yung mall kasi na yun, sa pagkakaalam ko, 3rd floor lang. Tapos yung 4th, parang yun na ata ang management. Tapos meron pa atang call center. Kaya kako, baka meron pang something sa itaas. Deadman ko na nga lang sana. Nang bubuksan ko na sana ulit ang pinto, muli akong nakarinig ng sigaw. Tulong! Tulong! Malinaw kong narinig yun. May nanghihingi ng tulong. 2 kaagad ang sumagi sa isip ko noon. Huwag mong pansinin. Huwag mong pansinin. Pansinin mo. Paano na lang pag ikaw yung nanghingi ng tulong? Isipin mo ang kalagayan nun. Nagtatalo po yung anghel at ang demonyo ko. Pero, isa ang nanaig. Yung anghel ko. Ako kasi yung tipo ng taong malakas po ang kuryosidad. Pero sa kabilang banda, overthinker din po ako. What if mangyari yung ganito? What if ganyan? Pero, nanaig po yung anghel ko. Tama nga naman. Paano kung ako ngayong nasa kalagayan ng humingi ng tulong? Kailangan kong tulungan yon. Dahil po doon, unti-unti akong umakyat pa itaas. Dahan-dahan lang. Nanginginig pa nga ang tuhod ko noon. Sa pagod, pati sa kaba. Wala na po akong ibang naririnig mula sa itaas. Pagkarating ko po sa may sumunod na palapag, meron pong pintuan doon. Sinubukan ko itong buksan pero nakakandado po. Pagtingin ko sa itaas, meron pa pong karugtong yung fire exit na iyon. Meron pang kasunod na palapag pa itaas. Dahan-dahan ako naglakad. Ang bilis ng tibok ng puso ko noon. Kabadong-kabado ako. Nagpatuloy ako sa pag-akyat hanggang sa
Marating ko na yung sumunod na palapag. Sinubukan kong buksan ang pinto. Bumukas ito. Hindi ito nakalak. Pagsilip ko sa loob, laking gulat ko nang makakita ng isang napakahabang hallway. At doon po sa hallway na yon, muli kong narinig ang sigaw. Tulog! Tulog! Dahan-dahan ako naglakad. Sinusubukan kong sundan kung saan nga ba nagmumula yung sigaw. Hanggang sa maya-maya, bigla ako nakarinig ng mga naglalakad. Agad-agad, pumasok ako sa pinakaunang kwartong nakita ko. Nagtago ako doon sa loob. Ngunit sa kasamaang palad, doon din po pumasok yung mga taong narinig ko naglalakad. Sumuot ako sa ilalim ng isang lamesa at maya-maya lang, naglakad po yung mga tao doon sa loob. Halos magulat ako sa nakita ko. May dala-dala po silang isang tao. Tulungan niyo ako! Tulong! Yung kinakaladkad po nila, sa kanya ko po nadidinig ang saklolo. Naawa ko sa ginagawa nila doon sa lalaki. Nakakadena kasi ito. Tapos, hinihila-hila po nila. Wala namang magawa yung lalaki kasi tatlo po yung gumagawa nun sa kanila. Pero ang pinagtataka ko, yung isa pong lalaking nasa likod, bato po ng bato ng kung ano doon sa lalaki. Para po itong pulbos na kulay itim. Sa bawat pagtama nga nun sa lalaki, nasasaktan po ito. Tapos nakikita ko, umuusok na para pong asido yung balat. Ilang saglit pa nga, natamaan ako ng mga butil noon at laking pagtataka ko ng mga asin pala yun. Bakit naman ganun? Asin lang? Sakit na sakit siya. Hanggang sa maya-maya, dumiretso po sila doon sa dulong kwarto. Meron pa palang pintuan doon. Doon po sila dumiretso. Pagkasarado ng pinto, agad naman akong sumunod. Nagpalipas pa ako ng ilang segundo. Pagbukas ko po, laking gulat ko na meron pong parang event doon sa loob. Hindi ko po ma-imagine na meron pa palang ganoong nangyayari doon sa itaas ng mall. May ganun palang parte sa mall. Para kasi itong event, parang party. Pero yung mga tao doon sa loob, lahat ay naka-formal attire. Halatang mayayaman. May mga foreigner pa nga. Maya-maya pa, dinala po yung lalaki doon sa may stage. Tapos, meron po silang sinaboy na isang bagay doon sa lalaki. Hindi ko nga po mawari kung ano ba yun. Abo ba? Buhangin? O asin na naman? Pero pagkabuhos noon sa lalaki, yung lalaki po, bigla pong nagbago ng anyo. Tinubuan ito ng napakaraming balahibong kulay itim sa kanyang katawan. Lumaki rin po ang kanyang katawan. Yung mga kuko niya sa kamay at sa paa, humaba, gayon din ang mga ngipin niya. Natakot ako, pero yung iba, naghiyawan. Susubukan pa nga sanang magwala nung taong yun. Nang halimaw na iyon. Pero mula sa itaas, nalaglag po ang isang bakal na rehas. Let's start the night! Start the bidding! Bigla naman pong may nagsalita ng ganoon. Tapos, nagsigawan ng mga tao. Sa pagkakataon po na iyon, sinara ko na po yung pintuan kung saan ako nakadungaw. Lumabas ako ng kwarto. Bumalik ako doon sa may fire exit. Mabilis akong bumaba. Baba, hanggang doon sa may parking ko. Sumakay ako ng kotse. Pinaandar ito. Tapos, mabilis na pinaharurot pa ibaba. Parang ako nag-Tokyo drift noon sa sobrang bilis ko. Ang nasiisip ko noon, baka mahuli ako. Baka may gawin sa aking masama. Pero laking pagtataka ko, nung wala naman pong ginawa yung mga guard sa akin. Parang wala naman po atang nakakita sa akin. Parang yung mga guard sa ibaba, walang malay sa nagaganap sa itaas. Hanggang sa makauwi ako sa amin,
Balisang-balisa ako. Takot na takot ako na baka may makakita sa akin at baka anumang oras, araw, bigla na lang po may dumukot sa akin. Agaran nga ako nag-leave sa trabaho ko noon kasi baka mamaya mayroong camera doon, may nakakita sa akin. Madali lang naman akong itrack. May plate number naman po doon sa may kotse ko. Pero makalipas po ang 2 linggo, 2 buwan, hanggang mag-1 taon, walang nangyari sa akin. Sa isip ko, baka wala naman pong nakakita sa akin at baka kahit may CCTV naman po, baka wala naman pong nangyaring masama noong gabing yon. Kaya malamang wala pong tumingin doon sa mga footage. Kung meron man pong CCTV Kasi ewan ko kung noong mga panahon na yon, kung big deal na ba yung mga CCTV. 2006 pa lang naman kasi yan. Sa sobrang balisa ko nga noon, tinanggap ko po yung offer sa akin ng kumpanya ko ng agad-agaran. From Manila, napadpad po ko sa isang rising na probinsya sa may Visayas. Ilang taon ako nagtrabaho doon bago ako nag-ibang bansa. Pero hanggang sa mga puntong ito, wala naman po nangyari sa aking kakaiba. Siguro, sinuwerte lang talaga ako noong mga panahon na iyon. Noong mga panahon kasi na iyon, wala pa akong ideya kung ano ba ang lugar na iyon. Ang dami pa naglalaro sa isipan ko. Bakit sa mall na yun may ganoon? Bakit sila nagtataos ng ganoon? Mga baliw ba sila? Hanggang sa lumipas po ng lumipas sa mga panahon, nalaman ko na nga kung ano yun. Black market. At yung lalaking yun ay isang aswang na ipinagbibili sa mga mayayaman para gawing pampaswerte sa kani-kanilang mga buhay. Ganoon kabaliw ang mga mayayaman. Ganoon sila maglaro. Ganoon sila magpayaman. Hanggang sa mga puntong ito, hindi na po ako bumalik ng Maynila. Meron pa rin kasi ako mga trauma, lalo na sa mga malls dyan. Ewan ko ba? Sa dinami-dami kasi ng taong pwede makakita nun, bakit ako pa? Mula po nun, minawasbosan ko na yung pagiging usesero. Nakakadala. Baka kasi sa susunod, hindi na po ako swertehin sa mga pinagkagawa ko.